Nakataas na po sa signal number 2 ang ilang lugar sa Visayas area dahil po sa bagyong Pepito na mas lumakas pa habang patuloy na lumalapit sa Visayas Region ayon po sa PAGASA. Sa tala po ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, huling namataan ang Typhoon Pepito sa silangan ng Guiuan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 185 kilometers per hour. At patuloy pong kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour ayon po sa PAGASA. Isipin niyo po yun mga kababayan, napakalakas ng bagyong Pepito o Super Typhoon Pepito habang nasa karagatan pa lamang ng ating bansa. Kaya lagi pong paalaala ng PAGASA sa ating lahat mga kababayan, maging alerto, maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa forecast track ng PAGASA, posible pong maglandfall ang bagyong Pepito sa vicinity ng Catanduanes ngayong araw o mamayang gabi. Nagbabala rin po ang Weather Bureau na patuloy pang lalakas ang bagyo at hindi po inaalis na posibleng umabot sa super typhoon ang bagyong Pepito bago po ito maglandfall sa kalupaan. Ayon pa po sa forecast ng PAGASA, huli pong tutumbukin ng bagyong Pepito ang mainland ng Luzon o sa gitna po ng Luzon. Kaya po pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Narito po ang ating weather update mula po sa Weather Bureau ng PAGASA. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Yung latest location po natin para kay bagyong Pepito ay nasa layong 305 kilometers silangan ng Guiuan, Eastern Samar. Isa pa rin itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 155 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw na ito papalapit sa ating bansa west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. So yung kailangan natin mas tuunan ng pansin in the coming days ay itong possible impact ni bagyong Pepito sa ating bansa. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na ngayon pa lamang ay nakakaapekto na yung mga kaulapan na associated kay Pepito dito sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas. So sa ngayon typhoon category na siya, magpapatuloy yung west-northwestward na paggalaw niya papalapit sa ating bansa for the next 3 days. So isa-isahin ko po yung ating mga landfall scenario dahil kung makikita natin dito sa ating diagram, may kalawakan yung cone of confidence at hakip nito ang malaking bahagi ng Eastern Luzon as well as itong northern portion ng Samar Island. Kaya inaasahan natin kung magkakaroon man tayo ng significant changes sa ating track scenario, magre-reflect po yan sa ating mga succeeding issuances ng ating tropical cyclone bulletins. Ito po yung mga scenario ng ating landfall. Yung most likely scenario natin, itong landfall scenario number 1, possible tomorrow evening, yan ay Saturday evening or Sunday early morning. Inaasahan natin ang possible landfall dito sa Catanduanes area. So ito po yung most likely scenario natin based po sa ating latest track and intensity forecast. Yung pangalawa naman nating landfall scenario, posible kung magkaroon man ng northward shift sa track nitong bagyo, possible pa rin yung close approach dito sa area ng Catanduanes. Gayunpaman, hindi ito direktang tatama or magla-landfall. So yung possible landfall scenario natin in that case ay over the eastern coast ng Camarines Sur, dito sa eastern coast ng Albay, dito sa area ng Sorsogon, possible tomorrow evening or Sunday early morning. Yung pangatlo naman nating landfall scenario, kung magkaroon man ng southern shift yung track natin o yung southward shift yung track ng bagyo, ito yung posibleng pagsubsob ng track dahil hagip pa rin ng confidence cone nitong si bagyong Pepito, itong northern portion ng Eastern Visayas. Hindi natin tinatanggal yung possibility ng landfall dito sa eastern coast ng northern Samar ng hapon or ng gabi. And lastly, ito yung pang-apat nating landfall scenario. Kung magkaroon man ng mas northward shift o yung bahagyang pag-angat ng track nitong si bagyong Pepito, possible rin yung landfall dito sa area ng Quezon or Aurora sa Sunday afternoon or evening. Pero ulitin ko po, yung most likely landfall scenario ay dito sa area ng Catanduanes. Pero gayon pa man, mag-landfall man sa ating lugar o hindi yung bagyo, kailangan natin pagtuunan ng pansin ay malawak po ang epekto ni bagyong Pepito. Kaya malaking bahagi ng Luzon as well as itong eastern portion ng Visayas. In the coming days, asahan natin ang malalakas na pag-ulan.
at hangin, especially nga sa mga areas na kung saan pinakamalapit sila sa sentro ng bagyo. Magpapatuloy yung intensification or paglakas ni Bagyong Pepito. Possible ng gabi or sa madaling araw ng linggo, isa nitong ganap na super typhoon prior to landfall sa mga nabanggit kong lugar kanina. And habang binabaybay nito, so after landfall, inaasahan natin na babaybay nito itong bahagi ng Mainland Luzon. So after landfall, inaasahan natin ang bahagyang paghina nitong si Bagyong Pepito dahil yan sa interaksyon sa kalupaan ng Luzon area. So inaasahan natin after landfall, patuloy yung pag-traverse ito or pagbaybay dito sa Mainland Luzon. Lalabas ito ng West Philippine Sea at tuloy nang lalabas na ating Philippine Area of Responsibility possibly by Monday ng gabi, and kasabay nito ang posibleng pag-downgrade or paghina into a severe tropical storm category. In anticipation nga sa mga malalakas na hangin na dala ng papalapit na Bagyong Pepito, may signal number 2 tayo dito sa northern and eastern portions ng Camarines Sur, sa buong Catanduanes, sa eastern portion ng Albay at sa eastern portion ng Sorsogon. Sa areas naman ng Visayas, signal number 2 dito sa northern and eastern portions ng Northern Samar, sa northern portion ng Eastern Samar at dito sa northeastern portion ng Samar. At itong signal number 1 naman, may palugit po tayo, warning lead time ng 36 hours. So wala man tayong nararanasang malalakas na hangin sa akin. Inaasahan natin na for the next 36 hours dahil sa papalapit na bagyo, asahan natin ang pagbugso ng hangin. So signal number 1 sa southern and eastern portions ng Isabela, buong Quirino, sa eastern and southern portions ng Nueva Vizcaya, buong lalawigan ng Aurora, dito sa eastern portion ng Nueva Ecija, sa eastern portion ng Bulacan, dito sa Metro Manila, buong Laguna, dito sa Rizal, buong Quezon Province, dito sa area ng Marinduque, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, rest of Sorsogon, buong Masbate including Burias and Ticao Islands. Sa areas naman ng Visayas, may signal number 1 na or may signal number 1 pa rin dito sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, rest of Eastern Samar, dito sa rest of Samar at dito sa Biliran, pati na rin dito sa northeastern portion ng Leyte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2, ngayon pa lamang maghanda na tayo sa posibleng hagupit or yung mga mapaminsalang hangin na dala na papalapit na Bagyong Pepito. At sa kalagayan naman natin karagatan, may gale warning tayo nakataas sa seaboards or sa eastern seaboards ng southern Luzon at Visayas. So may gale warning tayo sa northern and eastern coasts ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, itong northern and eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas po rin tayo ng maalon hanggang sa napakalong karagatan dalayan na papalapit na Bagyong Pepito. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pagasa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!